Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules sa ika-4 na linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa pamumuno ng ating rektor at kura paroko, Reverendo Padre Joselito I. Hobson. Kaya tayong pumasok sa tahanan ng buong Diyos. Kaya tayong pumasok sa tahanan ng buong Diyos. Ako'y naganap sa aking daigdig. Sa bahay na Lord, pumasok tayo. Matapos namin marinig, kami nagkamuklod sa Jerusalem, sa pintuan niyang lungsod. Sa Jerusalem, sa pintuan niyang lungsod. Masaya tayong pumasok sa tahanan ng buong Diyos. Masaya tayong pumasok sa tahanan ng buong Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. Naway mabusog po ang ating araw sa presensya at pag-ibig ng Diyos sa ating buhay at tayo makatugon sa paglilingkod sa Kanya. At humingi po tayo ng tawad sa misang ito. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para sa mga nananalig, ikaw ang buhay. Para sa mga mapagpakumbaba, ikaw ang kadakilaan. Para sa mga banal, ikaw ang kapalaran. Paunlakan mo ang aming mga pagluhog, upang ang mga nananabik sa mga ipinangako mong kaloob ay laging magkamit ng iyong kasaganaang lubos. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, lumalago at lumalaganap ang salita ng Diyos. Sina Bernabe at Saulo ay bumalik buhat sa Jerusalem nang maganap na nila ang kanilang tungkulin at sinama si Juan na tinatawag ding Marcos. May mga propeta at mga guro sa simbahan sa Antioquia, kabilang dito sina Bernabe, Simeon, na tinaguriang Negro, Lucio taga Cirene, Saulo at Manaye, kababata ng Patriarkang si Herodes. Samantalang sila'y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon. Sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo. Sila'y hinirang ko para sa tanging gawaing inilaan ko sa kanila. Pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila ang dalawa ang kanilang mga kamay at sila'y pinayaon. Kaya't bumaba sa Seleucia sina Bernabe at Saulo na isinugo ng Espiritu Santo at buhat dooy naglayag patungong Sipre. Nang dumating sila sa Salaminia, ipinahayag nila ang salita ng Diyos sa mga sinagoga ng mga Hudyo roon. Kasama nila si Juan Marcos bilang katulong. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga
O Diyos, pagpalain kami kahabagan. Kaming Panginooy iyong kaawaan, upang sa daigdig, mabahid sa ang lahat, ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa amin iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Hallelujah! 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 Sinabi ni Jesucristo, ikaw ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Hallelujah! 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 Sumainyo ang Panginoon, At sumayo, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, malakas na sinabi ni Jesus, ang nananalig sa akin ay hindi lamang sa akin nananalig, kundi pati sa nagsugo sa akin. At ang nakakita sa akin ay nakakita sa Kanya. Ako'y naparito bilang ilaw ng sanlibutan, upang hindi manatili sa kadiliman ang nananalig sa akin. Kung mapakinggan ninyo man ang aking mga salita, ngunit hindi niya tuparin ito, hindi ko siya hahatulan. Sapagkat naparito ako, hindi upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito. Bernabe ang pangalan, tapos marami pang iba na pumupunta na sa iba-ibang lugar. Halimbawa sa Cyprus, tapos nagpapangalat ng salita ng Diyos. Siguro ang tawag sa kanila ay mga misyonero, katulad ng pagkakatawag natin ngayon. Misyonero. No? Ano kaya pag naisip ninyo misyonero? Ako ba'y misyonero? Pwede ba tayo maging misyonero? O baka allergic tayo sa salitang misyonero? Katulad nung naririnig natin na Philippine Mission Society. Mga ganon. O kaya mga misyonero, pumupunta po sa ibang lugar at talaga yung pinupuntahan nila nasa mga bundok, ganyan. At mga talagang iba-ibang lupalop na talagang hindi napupuntahan ng tao. Parang ganun ba ibig sabihin ng misyonero sa atin? Hindi ba pwedeng yung nagtitinda sa palengke, isang misyonero rin? O misyonera? O kaya sa mga kapitbahay, ngayon merong COVID, hindi ba tayo pwede maging misyonero sa sarili nating tahanan? Ano ba ang sangkap ng isang misyonero? Pwede ba natin tawagin ang sarili natin? Kung talagang tinatawag natin sarili natin mga Kristiyano, ay tayo ay mga misyonero. Ano ibig sabihin? Palagay ko, ang isang sangkap na isang misyonero ay believe siya doon sa mensahe na kanyang natanggap. Diba? Yung mensaheng iyon ay talagang kaiba doon sa ibang mga mensahe na kanyang natatanggap. At bilib na bilib siya doon, nananalig siya doon. Ang salita natin dito, ito yung salita ng Diyos. Kaya nga naging misyonero siya ng salita at nagpapangalat ng mabuting balita. At tingnan nyo, pag nilayan nyo, lahat naman tayo dito nakikipag-usap, di ba? Hindi lalampas sa isang araw, makikipag-daldalan, makikipaghuntahan, usap. No? Tingnan natin kung ano ang pinag-uusapan natin. Doon mismo, lalabas na lang kasi. Halimbawa, kung meron ba tayong sasabihin na walang kabuhay-buhay? Wala eh. Lahat na sinasabi natin ay may passion, hindi po ba? Anything under the sun, makapag-usap tayo, tungkol sa sports, tungkol sa politics, no? Tungkol sa business. Marami tayong pinag-uusapan. At ito yung laman ng puso natin. Hindi lalampas yung isang araw na hindi tayo makakapag-usap na ang pinag-uusapan natin ay yung mismo mahalaga sa puso natin. At iyon yung ipinadadala natin sa ating kausap. Pero
Siguro magandang pagnilayan ay ganito. Pagkatapos natin mag-usap, gumaan ba yung damdamin ng kausap natin? Na-inspire ba yung kausap natin? O mas natulungan lang natin siyang sumama at maghiganti sa kanyang kapwa? Yun ang ibig sabihin ng misyon. Nagsisimula yan sa passion. Pero kalungkot-lungkot sa isang tao, ipinapangalat niya hindi mabuti, kundi masama. Sapagkat yung laman ng puso niya ay masama rin. Yun na nakakalungkot. Kaya hindi lalampas sa isang araw, marami tayong sinasabi. Pero ang aking suggestion po, pag nilayan natin, hindi lalampas sa isang araw na tayo ay hindi mga misyonero. Nagpapangalat tayo ng mensahe. At ay pangalat natin ngayon, kahit anong mangyari, mag-usap na tayo sa sports, mag-usap tayo tungkol sa science, bandang huli, babagsak at babagsak din yan sa isang magandang mensahe. Katulad ng siyensya ay pinag-uusapan ang lunas dito sa pandemic na ito. Palagay ko para sa akin ay mabuting balita. Pero kung pipilitin lang natin yung gusto natin, kahit mamatay na at magkasakit na yung iba, mabuting balita ba yon? Kaya dapat nakakapit ito sa mabuting balita. At susunod, pagkatapos ng mabuting balita, ang mabuting balita ay nakakapit kay Jesus mismo. Sold out ba talaga tayo kay Kristo? Mahal na mahal ba natin si Kristo? Ang dami pwedeng pag-usapan dito sa mundo. Pero hindi sila Kristo. Hindi sila nagpapalaya ng mga tao sa kanilang mga kasalanan. Malulungkot ang mga balitang ito. Para maging misyonero, kailangan tayo nakakapit kay Kristo. No? At ito yung buong buhay natin. Ito yung magandang panahon. Panahon ng COVID. Pasensya na lamang po. Pero gamitin natin ang mga pagkakataong ito upang malaman natin kung gano'n natin kamahal o hindi kamahal si Kristo. Sapagkat masyado tayong abala sa sarili nating buhay. Pero sabihin ko, maski abala tayo sa sarili nating buhay, hindi natin kayang buhayin ang sarili natin hanggang kumapit tayo kay Kristo. At kumapit tayo sa Diyos. No? Ama, Anak at Espiritu Santo. Isama po natin sa iisang Diyos. Kumapit po na ang buhay natin kaugnayan. May kaugnayan, mahigpit na kaugnayan sa Diyos. Hindi lang tungkol sa pagpapakabuti. And then last but not the least, ang misyonero po ay pinadala. Sent. Walang tao nagpadala ng kanyang sarili. Kapag pinadala niya ang kanyang sarili na walang reference sa amo na nagpadala sa kanya, ginagamit niya yung kanyang passion sa kanyang sarili at hindi ito tunay na magtatagal. Hihinto yan dun sa tao kasi yun ang passion niya. Kaya kung ang passion niya ay pera, dun siya pupunta. No? Pero kung alam natin na tayo may mahigpit na kaugnayan sa Diyos, kahit saan niya tayo ipadala, susunod tayo. At masayang pagsunod ito kasi alam natin yung salita na binibitiwan natin ay salita nagbibigay buhay, kagalakan, pagpapatawad ng mga kasalanan sa mga tao. Pinadala lamang tayo. Kasama doon na tayo ay mga lingkod lamang. Pero tapat na lingkod, nagmamakaawa sa Diyos na kahit anong mangyari, maging tapat tayo sa Kanya. Kaya ang misyonero ay hindi tumatayo sa kanyang sarili lamang. Siya ay gumagalaw sa ngalan mismo ng Diyos. At sana makita natin yung mga misyonero sa ating paligid. Maaring hindi natin malaman, pero isa tong kaibigan, isa tong estudyante, isa tong nagtitinda sa palengke, no? Isa rin tong nagkasakit, COVID, isa tong frontliner. Pero hanapin natin yung mga misyonero sa ating mga paligid at may kita natin si Kristo mismo. Hindi kailanman niloob ng Diyos na tayo ay mamatay. Nilalang niya tayo upang mabuhay, subalit pinili natin ang kamatayan. Uli tayong pinagkakalooban ng buhay ni Kristong ating manunubos, kaya lumapit tayo sa ating Ama sa pamamagitan niya at sabihin natin, Ama, lumakad nawa kami sa iyong liwanag. Ama, lumakad nawa kami sa iyong liwanag. Ang Santo Papa at mga obispo naway patuloy na magpahayag ng mabuting balita ng muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon.
Ama, lumakad nawa kami sa iyong liwanag. Ang mga pinuno ng pamalaan, naway tularan ang habag at kabutihan ni Jesus sa pangangalaga maging sa kanyang pinakaabang kapatid. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, lumakad nawa kami sa iyong liwanag. Ang mga mamamayan ng mga mahihirap na bansa, naway maakit na lumapit kay Jesus na naging isang dukha para sa ating kapakanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, lumakad nawa Kami sa iyong liwanag. Ang mga may sakit at mga may mabibigat na pasanin sa buhay, naway makadama ng katangi-tanging pag-ibig at pangangalaga ng Diyos sa kanila sa pamamagitan ng pagmamalasakit na nagmumula sa kanilang mga pamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, lumakad nawa kami Sa iyong liwanag. Ang mga namayapang tapat sa Panginoon, naway itaas sa walang hanggang kaligayahan sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, lumakad nawa kami sa iyong liwanag. Mga kapatid, ialay po ninyo ang inyong mga kahilingan ngayon sa misang ito. Yung iba maaaring sulat sa inyong sa mga comment portion dito po sa ating online o streaming mass na ito. At maaari ring ibahagi ninyo sa inyong katabi ngayon, kung meron po kayong katabi, ang inyong mga intentions. Makapangyarihan Diyos, nasa iyong kamay ang aming buhay. Taglay ang pagtitiwala sa iyong mapagpalang pangangalaga. Inilalapit namin sa iyo ang aming mga kahilingan sa pamamagitan ng Kristong aming Panginoon. Amen. Ating buhay ay may magdamay kay Yesu Kristo sa iyong kaugnay at nagsasalo sa isang mapag ng Panginoon sa aming umawa. Lalong nalubos sa buhay ay kuskus, karawan ng Diyos, sarili ang sa mga tao, pahinga ay puno, lalong nalubos, ang buhay ay kuskus. Manalangin tayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Nakapagtinawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at aming alay, kami pinapagsalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya talagang maasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana,
sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya, si Kristo'y namatay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Milo Hubert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng kanyang puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 Amen. Ngayon, sa bisang ito, tangkapin natin ng may pagkaaba sa ating puso ang papel bilang mga misyonero o tagapagpangalat ng mabuting balita ng Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Pagkatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ikaidulog sa tukso at iadyahan kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, iadyahan niyo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapulihan, magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo. Sisimulan tayo maging misyonero ngayon, magbigay ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang Kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan at siya ang pinangangalat natin sa ating mismong buhay at sa ating kapwa. Mapalad po tayong tatanggap sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako. Espiritual na pagtanggap ng komunyon. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na. At iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Horacio Imperata, makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan at tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong hihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nag-aharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan. At ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayong pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mo kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabago nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo ba'y tinatawag ng mga misyonero? Palagay ko tayong lahat ay tinatawag ng mga misyonero. Kung nakikipag-usap lang tayo sa ating kapitbahay, kung ano-ano ang napapag-usapan natin under the sun, baka pwede na natin gamitin yung mga pagkakataon na yun at magpangalat ng mabuting balita sa ating kapitbahay. At speaking of kapitbahay, baka pwede rin po na mag-isip na po yung mismong mga kapitbahayan ng mga paraan na maging misyonero sa kanilang, unang-una sa kanilang tahanan. At yung pangalawa, pakipansin po, baka meron pong mga pamilya sa paligid na hindi na talaga makakain. Wala pong pagkakataon para sila po'y makakain. Paano po tayo magiging misyonero sa kanila at matulungan sila, magkaroon sila ng
makakain kahit sa isang araw. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Pagpalain po kay lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Din natin ang pagiging misyonero ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Kaya't muwi kang mag-isip, awit ng kawaay ng tingin, at labis-labis na bilisip, sa usama nating pag-anin. Magpasalamat, magpasaya, magpasimula ng isang bagong pagkakas, magpasamat, ng alaala, isang pananaw sa hinahanap na bukas. Magpasalamat, magpasaya, magpasimula ng isang bagong pagkakas, magpasamat, ng alaala, isang pananaw sa hinahanap na bukas.